top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tira mo ka ako yung si Percy ka, ako magaling talaga. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyong palatuntunang Lapid Fire. Tayo po ay napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi, dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Muli po tayong tatalakay ng mga mahalagang paksa na ating pag-uusapan ngayong gabi. Siyempre sa bayan po ay napapanood ang ating FB Live
At sa gawing kanan, meron po tayong chat room. Maaari pong mag-type ng inyong mga reaksyon na ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. At sa mga nakikinig po sa ating DWBL, meron po tayong numero. Maaari kayong tumawag at mag-text para sa inyong mga reaksyon. Ang numero po ay 0915-707-0625. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matapag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Nababahala rin po ang United Nations, mga kaibigan, sa nangyayaring patayan at mga kung ano-anong violenting retorika dito sa ating bansa. Tinawag naman na hyperbolic ni Bato de la Rosa yung pong order ni Presidente na kill. Hyperbolic daw po yon. Alam niyo yung hyperbolic, kinuha yan, salitang yan sa hyperbole. Ibig sabihin, uri ng aso yun. Hyperbolic. Mahilig tumahol. Si De La Rosa, may sabi niya na yung malaki ulo, wala naman laman yung ulo. At yung pong itinalaga bilang acting na Philippine Army Commanding General, ayon po sa batas hindi qualified para maging hepe ng Philippine Army. Meron bang hindi nila bagang batas dito? Ilan po lamang yan sa ating mga pag-uusapan natin ngayong gabi, no? At para sa mga kababayan natin sa Japan, merong magandang balita. Mga Pilipino, siyempre meron na naman bagong ayuda na pamamahagi ang Japanese government. At mamaya po makatutulong ito para sa ating mga kababayan kung ano ang kanilang susundin na mga requirements at tuntunin para sila mapasama ulit dito po sa panibagong ayuda. Salamat din sa mga nag-share sa atin ng ganyang impormasyon na nakatutulong din po para ating ma-disseminate. Ano po? Dito wala ka ma-disseminate. Excellent. Excellent daw sa COVID. Kaya pala sila nagagalit doon sa sinabi ni Vice President Leni Robredo na murderous regime. Kasi kulang. Dapat dinagdagan ng excellent murderous regime. Yun eh. Kailangan lahat ng sasabihin mo, dagdagan mo ng excellent. Unahin mo yung excellent. Excellent corruption, mga ganyan, di ba ho? Excellent massacre. Excellent EJK.
Yun ang kulang kaya nagagalit sa inyo Gusto nila may excellent. Kami, pag bagong taon lang may excellent Yung hamon, excelente. Bueno, mga kaibigan, ito ho, nababahala ang United Nations at kinundi na po ang mga patayan ng Philippine National Police sa sa siyam na aktivista na ni-raid na pawang mga pinaghihinalaan daw po ang mga insurgents o mga mga rebelde at nanawagan ang United Nations sa mga otoridad na iwasan ang retorika na maaring humantong sa paglabag sa karapatang pantao. Yung retorika, tumutukoy yung kay Presidente Digong Nyo. Mga kaibigan, siya yung nagre-retorika ng kill, 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 hindi ba? At ito nga pong mga human rights groups ay inaakusahan si Presidente Digong Nyo na siya ang nagmumungkahi o nag-i-encourage sa crackdown laban sa mga aktivista upang patahimikin sa kanilang mga pagtutol at sila'y at yung mga target ng mga hindi po sumasang-ayon sa kanilang mga patakaran o nitong kasalukuyang administrasyon at nagpapanggap na malawakang counter-insurgency operations laban sa mga rebelde. Ang gobyerno po na kasalukuyan o administrasyong kasalukuyan ay nagsabi na itong mga pagpatay ay naaayon sa batas at mga lehitimong operations. Pero nangako na magsasagawa raw ng full investigations o investigation. Alam nyo laging huli yan mga kaibigan Wala na rin naman mangyayari. Hindi mo na rin maibabalik ang buhay ng mga napatay sa paggamit ng abuso ng mga sumusunod sa retorika. Ayun. Yung retorika parang mga talumpating walang kabuluhan yan di ba? Nagpapabilib yan. Yan ibig sabihin ibig sabihin o katumbas sa wika natin Ang sabi ng human rights ng United Nations Human Rights sa pamamagitan ng spokeswoman na si Rabina Shamdasani, we are deeply worried. Kami ay malalim na nangangamba that these latest killings na itong mga huling patayan indicate an escalation of violence ay nagpapakita o nagpapahiwatig ng paglala ng karahasan, intimidation, harassment, and red tagging of human rights defenders. Lumalala daw po itong mga karahasan, pananakot, at yung tinatawag na red tagging na kapag ikaw ay pumupuna o kumokontra sa mga mali, nakikita mong kamalian, ay pararatangan kang ikaw ay komunista,
mga kaibigan, kahit na ikaw ay nagmamalasakit sa karapatang pantao. Yan ang ayon sa sinabi po nitong si Human Rights, United Nations Human Rights spokeswoman na si Rabina Shamdasani sa isang news briefing sa Geneva. An influential church group on Monday expressed alarm at the killings. Ayan, maging ang maimpluwensyang grupo ng relihiyon ay nagpahayag ng pagkabahala sa mga patayan at concern doon sa red tagging o kaya'y mamarkahan ka ng na komunista ka o kaya terorista ka para lang ma-justify yung kanilang pakay. Ngayon, ang sabi ho na yung mga napatay noong linggo ay sa mga raid na isinagawa ay mga aktivista pero hindi combatants. Yung combatants, yung mga mga armado, di ba? Ang kanilang pagkamatay ay nangyari o naganap 2 araw pagkatapos nasabihan ni Presidente Digongyo ang mga alagad ng batas na pwede nilang patayin ang mga rebelding komunista kung meron dalang barel. May hawak na barel. At baliwalain yung kanilang karapatang pantao. Yan. Nangyari yan. Siyempre, ano yung coincidence? Yung isinagawan raid? Ba hindi? Order yun, mga kaibigan. At sinasabi nga ni Hermogenes Esperon, itong National Security Advisor niya, na naging tuta rin ni Gloria Macapagal, mga kaibigan. Sinasabi niyang lihitimo yun at yun order ni Presidente Digongyo. Hindi ba? Ito raw mga raid na isinagawa laban sa mga aktivista ay reminiscent ng libo-libong nakakakilabot na operasyon ng pulis sa ilalim ng madugong anti-drugs crackdown in which police said all of the victims were armed and had resisted arrest, na kung saan ay sinasabi ng mga kapulisan na lahat ng biktimang namatay armado at nanlaban. Ayan po. At inaakusahan din si Digongyo, Presidente Digongyo, ng hayagang pag-encourage o pagmungkahi sa pulis na pumatay ng mga drug suspect. Pero ito'y pinapasinungalingan ng kanyang tanggapan. Ang sabi ni Syam Sadi, siya'y nananawagan sa pulis, sa kapulisan, na gumawa ng mga hakbang para maiwasan ang paggamit ng excessive force, yung unnecessary force, and the government and security forces to refrain from rhetoric that may lead to violations. Yan. At itong mga puwersa ng mga alagad ng batas ay itigil yung mga retorika na maaaring
humantong sa paglabag sa karapatang pantao. Sabi ko sa inyo, nakatingin yan eh. Hindi po pwede ngayon. Ngayon lang yan, nagagawa nyo yan dahil malakas ang loob, mga kaibigan, dahil alam nila na kukonsintihin sila at poprotektahan pa sila. Eh yun din naman ang sinabi, di ba? Ni Presidente Digong nyo. Ako bahala dyan, sagot ko kayo. Ako naman ang pananagutin eh. Ba hindi ho? Akala nyo lang yun. Meron bang, pwede ba yun yung kasalanan ni Pedro, kasalanan ni Juan? Hindi ho. Pareho silang may kasalanan dahil, kumbaga, mastermind ka. Kasi ikaw yung nag-uutos eh. Di ba? Ikaw lang yung mastermind. Pero not necessarily na wala ng pananagutan yung mismong gumawa ng krimen. Ito yung mga pulis. Katunayan ito. Kumalat din itong video na ngayon nga ayon sa Philippine National Police, paiimbestigahan daw. Anong video ito? Dito makikita, nung Pebrero yata ito nangyari, na merong inoperate itong mga pulis. Hindi natin alam kung tungkol saan yan. Kitang-kita sa video, para mapalitaw nila na nanlaban, patay na eh. Bagsak na yung tao, nakadapa o nakatihaya kasi hindi ganong nakikita yung katawan niya. No? Nagpaputok ng baril yung pulis ng 3 beses at saka niya inilagay sa kamay ng biktima. Yan naman talaga ang, kahit hindi pa natin nakita yung video na yan, yan lamang yung pagpapatunay, di ba? Sa mga, sa mga, suspecha, doon sa sinasabing mga nanlaban. Patay na, paanong manlalaban yung patay? Ni maglaba, hindi magagawa nun manlaban pa. Di ba? Mga kaibigan. Kaya, ito'y nagpapatunay lamang dahil ito ay tumutugma sa lahat ng mga pangyayaring ng patayan na naganap hindi lamang nitong linggo, araw ng linggo, kung hindi, maging yung sa mga kampanyang inilunsad kontra droga. Hindi ba? At ang sabi ni Sinas, hindi niya raw yun. Nakita o ewan ko, pero papaimbestigahan daw. Mga kaibigan, yun na nga kalokohan yun, mga kaibigan. Ngayon, ano ba ang, itutuloy ko lang ito, itong kapraso na lang ito ang sabi ni Shamdasani, itong spokeswoman o spokesperson ng United Nations Human Rights sa Geneva, ang investigasyon anya must be conducted with a view to accountability. Dapat daw ang investigasyon ay isagawa na doon sa pananagutan, mga kaibigan. Ibig sabihin, kung sino yung mga mapapanagot, di ba, sa krimen. Ang sabi pa the fact remains that most of the perpetrators, nananatilihan niya ang katotohanan na karamihan sa mga gumawa ng itong mga gumagawa ng paglabag sa karapatan ay nagtatamasa ng impunity hanggang sa mga araw na ito. Ano ibig sabihin ng impunity? Yung impunity, yung kawalan ng pananagutan, ng accountability, yung malayang nagagawa ang krimen,
nang wala silang iniisip na accountability o pananagutan sa batas sa krimen na kanilang ginawa. Madalit sabi po, yung mga isinagawang pagpatay, at yan naman kahit papano, kahit konti, tumutugma rin naman dun sa report ng Department of State Justice na kanilang iniulat sa United Nations. Dahil sila, itong DOJ, ay nagsagawa alinsunod na rin sa direktiba ng United Nations ng kanilang investigasyon. Nagtayo pa sila ng fact-finding committee, di ba? Para imbestigahan lamang. Isipin mo, 5 taon na nakakaraan nung mangyari itong mga pagpatay sa drug war. Kamakailan lamang sila nag-ulat sa United Nations sapagkat yan ay kanilang tungkulin. Sapagkat kasali tayo sa commitment na yan na in case na merong mga paglabag sa karapatang pantao para masiguro na yung mga perpetrators, yung mga gumagawa niyan, ay mapapanagot sa batas. Tayo ay isang bansa na kasama sa kasunduan na pangangalagaan pahahalagahan ang karapatang pantao. Yan ang very essence kung bakit tayo at ang mga bansang kasapi ng United Nations ay lumagda sa mga kasunduan upang magtayo ng mga ahensyang susubaybay dito at mamamahala dyan, na kung tawagin nga po yung Commission on Human Rights. Kaya naitatag yan dahil sa commitment, mga kaibigan, ng mga bansa. Pagkatapos, hindi mo pwedeng, ibig sabihin lang nito, alam nyo ko, yung mga pagpatay ay state-sponsored, mga kaibigan. Gawa mismo ng administrasyon. Yan ang lumalabas dyan na kahulugan, mga kaibigan. At saka ito, hindi mo ba binasa rin natin kagabi yung tungkol dun sa warrant of search warrant na ini-issue ng 2 husgado. Sa buong Pilipinas ito, 2 husgado. Quezon City at saka Maynila. Itong 2 ito ang laging naglalabas ng mga warrant of arrest, ng search warrant. At nakita nung judge sa Bacolod ang depekto nung mga ipinalabas na search warrant, kaya ang ginawa nitong hukuman sa Bacolod ay binawi niya yung order ng Quezon City Regional Trial Court o yung search warrant. Pinawalang bisa noong judge sa Bacolod. Yung search warrant na yun ay para sa mga personalities. Ang ibig sabihin po pala, isa dun sa mahalagang elemento bago ang judge ay mag-issue ng search warrant, kinakailangang alam, sasabihin mo sa korte na itong armas ng sinasabing subject ng operation ay merong armas. Hindi lang yun. Dapat maliwanag na specified bago makapag-issue ng warrant of arrest kung saan nakatago
yung exact location na pinagtataguan ng armas. Oh. Ngayon, kung hindi po yun specified, hindi maliwanag na nasasaad sa paghingi ng search warrant ng mga otoridad kasama ang kanilang testigo, mga kaibigan, baliwala ang search warrant. Yun ang ibig sabihin doon. Sa binasa nating kagabi na ginawang pagpapawalang bisa ng isang husgado sa Bacolod doon sa search warrant na inisyu ng Quezon City Regional Trial Court. At itong mga search warrant na ito, siguro nabahala na rin ang mga hukuman ngayon na alarma na. Kasi ang nagiging target, hindi lamang ito. Itong mga aktivista o kaya mga drug suspects, kung hindi, pati na rin sila. Nanganganib na sila. Nanganganib na rin ang mga abogado, mga kaibigan. Dahil sa ginagawa pagka hindi naaayon sa operation ng gobyerno na yung kanilang mga kliyente, humahawak sila ng, siyempre yung kahit na nga yung mismong kriminal, talaga, kriminal ka, meron kang pinatay, mininakawang ka, pumunta ka sa pulis, at sinabi mo sa pulis, sir, ako yung pumatay doon sa tao. Akala mo ba ididiretso ka na sa Muntinlupa? Hindi. Merong due process of law, di ba? Kahit pa ikaw yung mismong kriminal na aamin ka. Hindi ka na may didiretso sa Muntinlupa Ang gagawin, sasampahan ka ng reklamo sa piskal sa office, sa prosecutors. Pagkatapos, magre-rekomenda yung piskal na ikaw ay sampahan ng kaso sa husgado. Ngayon, yung husgado naman, magpapalabas na ng warrant of arrest. Tsaka ka palang lilitisin sa kaso. At habang ikaw ay nililitis, kung may piyansa yung kaso mo, dapat masalabas ka. Diba? Ngayon, kung walang piyansa yung kaso mo, nakakulong ka sa city jail. Dahil wala ka pang hatol hanggang sa ikaw ay mahatulan. Pag nahatulan ka na, ididiretso ka na sa Muntinlupa o sa National Penitentiary. Yun yung proseso, hindi ba? Sa mga krimen. Ngayon, pag kahit ikaw ay nagkasala, kailangang hatulang ka Di ba? Hindi ko mo umamin ka sa kaso, ano na yun? Katumbas na nahatulang ka. Ba hindi? Idadaan ka doon sa sinasabi nating due process of law. Ngayon, eto nga yung mga ini-issue na search warrant, mga kaibigan, yung ginagamit lang ngayon na sangkalan para maging lisensya sa pagpatay. Yan ang maliwanag na lumalabas dyan. Ginagamit ito na lisensya ng mga gustong magpasiklab. Gustong malaman na sila'y sip-sip. Basta inutusan pumatay, patay lang ng patay. At itong ang kanilang isinasangkalan bilang lisensya para mong sinabi, ang pakay nun search warrant, maghalughog. Yun ang pakay nun. Di ba? Hindi nga arrest warrant yun Search warrant yun Mga kaibigan
na kapag wala silang nakita, aba hindi ka pwedeng arestuhin. Di ba? Dito, aresto ka agad ang ginawa bago halughog. At saka, mapapansin ninyo, hindi present yung ibang mga personality na dapat nandoon habang isineserve at isinasagawa ang searching, mga kaibigan. Di ba dapat coordinated yan sa barangay? Di ba? I-coordinate mo yan. Hindi basta-bastang kahit na meron kang search warrant, kung yun nga kuwan may coordination, nagpatayan pa Di ba? Yung PNP tsaka PIDEA, mga kaibigan. At ngayon, napanood natin sa telebisyon, yung palang ginamit na asset ng PNP, January pa, nakakulong na pala yun. Isipin mo, asset nila, bilanggo, tapos nailabas ng bilangguan. Ano yun? Yan dapat ipaliwanag, ayon yan sa resulta ng pinakahuling resulta ng isinasagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation. At pinakita pa ron yung asset, babae. Mga kaibigan, may dala pang supot Ewan natin kung ano yung supot niya, kung yun ay droga o yun ay pera. Mga kaibigan. At pagkatapos, tumakbo na yung babae, iniwan yung supot do sa lugar kung saan naroon nagtatago na dahil binabaril na ng mga pulis yung mga PIDEA. Iniwan niya ron. Siguro para sinetap dito yung PIDEA. Mga kaibigan. Talagang papatayin yun ang mga sumuko na, binugbog pa pinagkukulata pa ng baril kung doon nga nangyayari yung sila-sila na, iyan ang masama. Hahantong yan dyan, mga kaibigan, na sila-sila na ang magpapatayan. Dahil sila na lang ang gagawa ng krimen Malayang-malaya na sila Yung mga karaniwang kriminal, nabalita na ba kayo? Ano yun? Kasi ano yan merong yung isinasagawang pag-uulat lagi yan, ilan ang nangyaring krimen, halimbawa sa taong ito, o sa buwan, gano'n, di ba? Meron yan regular na nakuha niyan na parang inventory. O ngayong buwan ang nangyaring krimen, halimbawa, pagnanakaw, ilan yan? Panggagahasa, pagpatay, droga, di ba? Marami yan Ngayon, mga kaibigan, paimbentaryo mo ang nangyaring krimen sa buong Pilipinas mula noong magkaroon ng lockdown at 1 taon na nga, ilang araw na lang, sa Lunes, anibersaryo na, 15 yung ideklara yung yung lockdown Mga kaibigan, inventaryo mo, tignan mo, sigurado tayo, puro pulis, otoridad, ang sangkot sa krimen. Mga kaibigan, ang akusado sa krimen, mga pulis. Di ba? Bilangin mo yan kung di totoo. Mga kaibigan, paimbentaryo ninyo. Yan ang masama ngayon. Kaya, itong sinasabi natin, 2 araw na ang dapat dyan, itong Korte Suprema, abay kailangan kumilos. Hindi pwedeng manonood lang ang Korte Suprema dito sa nangyayaring ito, mga kaibigan, na pag-abuso na. Sipin mo, kung kasabwat mo yung hukuman, papano? Katunayan na hindi tama ang ginawang pag-i-issue ng warrant of arrest, ng search warrant, mga kaibigan. Absent sa mga ipinresenta ng mga otoridad
yung specific na kung saan naroon ang armas at kung anong armas yun. Kaya nilalagay yun kasi para maliwanag lahat itemize para hindi pwedeng palitan, di ba? Kung meron man. At kung wala, hindi mo pwedeng palabasing meron. Hindi ba? Ngayon, ang Korte Suprema, ayan, may mga nagsasalita na mga abogado. Pero siguro, iniintay pa ng Korte Suprema na merong magdulog ng kaso sa kanila para questionin itong indiscriminate yung search warrant mga kaibigan. Halatang may pag-abuso yung mga hukom na nag-issue ng search warrant at nag-i-issue niyan. Inaabuso ang kapangyarihan. Grave abuse of authority. Sapagkat ang mga hukuman ay nasa ilalim yan ng Korte Suprema, ng administration ng Korte Suprema bilang pinakamataas sa sangay ng pamahalaan sa judiciary. Judicial branch ng ating gobyerno. Responsibility nila yan lumalabas ngayon, eto ngayon, paano ngayon yan? Kung yung mga search warrant na yan, katulad ng nangyari nung linggo, mas malamang ang kitang-kita mga pag-abuso. Pati na yung sinasabi nating kuha sa video na naganap noong Pebrero sa probinsya yata yan. Mga kaibigan, yung patay na yung tao, bagsak, kinuha ng pulis yung, may nilabas na baril yung pulis, pinaputok niya ng 3 beses, tapos inilagay niya doon sa kamay ng tao, para mapalitaw niya na nanlaban yung tao. Mga kaibigan, dapat yun imbestigahan yung bang pangyayaring yun. Ano ang pinagbasihan ng pulis sa kanilang operation? Yung ba'y actual yun yung nangyari? Gumawa ng krimen ito, hinabol ng pulis, mga kaibigan, at kaya nila napatay? O ito ay ikinuha nila ng warrant of arrest. Kasi kung hindi naman actual na nakita ng pulis yung mga gumawa ng pagpatay, kung hindi naman nakita nila na merong ginawang krimen yung tao, wala kang karapatang patayin yun. Wala kang karapatang hulihin yun ito, sa totoo lang. Sa totohanan na tayo. Alam nyo, sa nakaraan, ayoko banggitin to. Kasi baka dumami kriminal pero tatapatin ko kayo. Ang arresting officer, pwede lamang siyang mang-aresto kung actual nakita niya yung ginawang krimen. Mga kaibigan. Dito wala na Ay ba, manguhuli. Ano pinagbasihan mo sa paghuli? Kaya nangyayari, nagtatanim sila ng ebidensya. Hindi ba? Para mapalitaw nila na yung panguhuli nila, lihitimo. Tapatin ko na kayo. Pag nga aresto sa'yo, halimbawa, ito, bigyan ko kayo ng isang senaryo. Sa karsada may binaril. Di ba? Pagkatapos yung bumaril, nakatakbo. Dumating ang pulis. Ang nangyari dito? Nabaril. Kilala mo ba kung sino yung bumaril? Yung testigong ron, tanga. Saan nakatira yun? Doon sa gawi doon. Halika, sumama mo ko. Di sumama ngayon. Yung testigo. Tinuro niya yung bahay. Patas yung pulis, kumatok sa bahay. Sabi, sino, ito ba ang bumaril? Yan bumaril. Halika, dadamputin ng pulis. Pwede niyang gawin yun.
damputin, ikulong niya. Pero, pagdating sa paglilitis, mapapawalan sala tuloy yung tao. Alam niyo kung bakit? Illegal yung pag-aresto. Bakit illegal? Yun ang jurisprudence sa decision ng Korte Suprema Kailangan merong knowledge yung arresting officer para niya maaresto. Kaya, ang mangyayari, madidismiss lang yung kaso. Bakit? Hindi niya nakita yung commission ng krimen Nung isagawa yung krimen, hindi nakita nung arresting officer na gago Mga kaibigan Ngayon, kung di mo nakita, pwede mong damputin kasi may baril ka, alagad ka ng batas, pwede mong kaladkarin yung tao, kahit labag sa batas yun, may kukulong mo siya. Pero kapag yan, nilitis na, tandaan ninyo, absuelto yan. Saan siya maabsuelto? Bakit siya maabsuelto? Kahit na siya pa ang may kasalanan. Mga kaibigan, kahit siya talaga yung kriminal. Kasi nilabag mo yung proseso Ano ba dapat ginawa sana ng pulis? Ito, may testigo ka, di ba? Nakita nito ang pagpatay. Ang dapat mong ginawa, inimbestigahan mo tong taong nagsabing nakita niya, pinag-execute mo ng affidavit at pinailan mo ng nag-file ka ngayon ng kaso sa piskalya o sa husgado kung pwede yun para makapag-issue ng warrant of arrest yung husgado. Diba? Nakita nito Yun ang pumatay Yun ang proseso. Punta ka sa husgado para makapag-issue ang husgado ng warrant of arrest. At saka mo ngayon arrestuin yung tao. Ganun yun Wala ka magagawa Yun ang proseso, mga kaibigan. Ang mahirap niyan dito sa mga search warrant ng mga kasalukuyang pagpatay simula nung maluklok itong kasalukuyang administrasyon. Mga kaibigan, ang masaklap niyan, kitang-kita na ng mga husgado kung paano inaabuso ng otoridad yung search warrant na yun. Ginagamit na lisensya para maging palusot nila halimbawa kung magkaroon ng asunto. Hindi ba? Magiging palusot nila yun. Hindi, may search warrant Ayan po. Pero ganun pa man, mga kaibigan, malalaman yun sa bandang huli. Nung bang i-search ito, ganito, ganon, nasunod ba yung mga elementong sinasabi na pinagbasihan sa pag-issue ng search warrant? Hindi ba dapat yung mga husgadong nag-i-issue ng ganyan managot sila dahil ito'y patayan ito Mga kaibigan naging sila naging instrumento sila sa pagsasamantala sa kapangyarihan, sa pag-abuso ng mga otoridad sa kapangyarihan. Kaya siguro, meron mga husgadong hindi maatim, kamukha yung sa Bacolod. Delikado na ito, di ba? Ginagamit na ninyong lisensya yan. Yung search warrant. Ang notorious na mahilig magpalabas dyan, itong dalawang hukuman dito sa Metro Manila, isa sa Maynila, isa rin po sa Quezon City. Planuhin ang pamamasyal upang masigurong sulit ang inyong bakasyon sa Land of the Rising Sun. Respetado at mapagkakatiwalaang Filipino tour operator sa Japan. Roy Japan Tour. Roy Japan Tour. Contact WhatsApp and Viber 819023885888.
Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Rapid Fire! Ito namang si Bato de la Rosa, mga kaibigan, ang sabi niya, pinagtanggol niya si Presidente Digongyo. Sa bagay, ito yung sinasabi natin na wala naman na tayong inaasahan dyan sa mga tao na yan. Inaasahan ba ninyo si Roque magsasabi ng totoo yan? Ba siyempre hindi. Yan ang pagkakaintindi nila sa kanilang trabaho. Hindi naman yun ang talagang trabaho nila, yung magsinungaling. Katunayan sa ibang bansa, pag ikaw nagsinungaling ka, finish ka na. Tapos na karir mo. Politiko ka, nagsinungaling ka, wala ka na. Hanggang dyan ka na lang. Ngayon, pagka sa Japan nga ang katwiran nila yung kapirasong pagsisinungaling, yung maliit, tsaka yung malaki, pareho lang yun. Ito talagang mga face-to-face ang nito Wala nang mali sa ginawa ni Presidente Digongyo. Mga kaibigan. Excellent ang sabi niya, yun daw, para maidepensa niya yung patayan, mga kaibigan. Si Presidente Digongyo raw, hyperbolic daw yung mga statements niyan, yung mga pahayag niyan. Ano ibig sabihin? Exaggerated. Para, alam niyo yung hyperbolic, kwan yun hyperbole. Isang klase ng aso yun Di ba? Natahol ng tahol. Isipin mo, yun ang ginamit niyang kwan. Si Digongyo raw, mahilig tumahol. Mga kaibigan. Kumbaga, mahilig mga tahol sa buwan. Kasi akala ni Presidente Duterte, kaya siya tumatahol sa buwan, akala niya yung buwang keso. Yung kaya tinatawag yung tahol sa buwan mga kaibigan. Kako, tinanong ko nung si Kauding ano ba kako, ba't ba kako tumatahol yung aso, tinatahulan yung buwan? Sabi niya, akala niya kasi yung buwang keso. Ngayon, lalo-lalo na daw itong kill na instruction o atas laban sa mga rebelding komunista. At ang sabi niya, hindi raw magpapalabas ng illegal na kautusan o utos itong si Presidente Digongyo. Ngayon, nagbabala itong si Gordon na ng disastrous consequences. Alam niyo na, ibig sabihin nun, mahirap tagalogin yan yung disastrous consequences, ibig sabihin yung consequence, di ba? Yung magiging resulta, di ba? Kung ang instruction, yung mga atas sa mga alagad ng batas, kapag binigyan ito ng ibang interpretasyon. Mga kaibigan, syempre, yun ang pinangahawakan nila
Katulad yung sinasabing, sige, pagpapatayin ninyo yan. Di ba? Basta may hawak na baril. O, kaya ang ginagawa nila, palilitawin, may hawak na baril. Pero mga testigo, wala akong baril yan eh. Meron pa nga mga video yan, di ba? Na walang muka. Nakikita mo yung kaguluhan. Ang nakikita mo yung mga taong nakikiusap. Wala namang baril. Makikita mo ron eh. Walang presence ng armas eh. Pero, pagka kinaladkad na ng pulis, maya-maya lang, patay na. Oh, mga kaibigan, nasa custody na nila, paano magkakaroon ng armas doon? Oh, paano man lalaban yun? Hawak nyo na yung tao eh. Nailayo nyo na doon sa lugar kung saan nyo siya inaresto, sa bahay. Di ba? Oh, mga kaibigan, ngayon, even if he did not intend to inflict harm, kung wala man siya, kahit na wala man siyang intensyon na saktan o patayin, he would still be liable. Mananagot pa rin siya, mga kaibigan. Eh, syempre, dapat managot din si Presidente Digong nyo. Siya nag-utos eh. Di ba? Hindi pwede mong sasabing hyperbolic yun. Ngayon lang ako nakakarinig ng ganyan. Kasi wala pa naman presidente tayong nakita na nagbitiw ng salita na mga ganyan. Tapos yung binitiwang salita, nangyayari, ginagawa, sinusunod. Di ba? Wala pa niyan eh. Nakakita na ba kayo ng ganyan? Si Marcos, di ba, ang daming akusasyon dyan na pinapatay daw si Marcos. Saan nyo narinig? Meron ba sinabi si Marcos, patayin nyo nga yan? Ito hindi, in public. Ina-address sa public eh. Tahasan eh. Mga kaibigan eh. Oh, si Hitler, walang ganyan yata eh. Kasi gera yun eh, understood na yun eh. Ni hindi nagsalita si Hitler na pagpapatayin nyo lahat yan in public. Oh, mga kaibigan, meron bang ganon? Wala, ngayon lang yan. Kaya, automatic pananagutin ka eh. Tapos magtataka ka kung bakit inuusig ka sa ICC. Di ba? Bakit ka pinagbababanatan ng mga human rights organization kasama na ang United Nations Human Rights Council? Hindi ba? Magtataka ka pa? Hayagan yan. Yan nga yung sinasabi natin. Wala kang pwedeng itago na ngayon. Lalo na ginawa mo in public. Di ba? Once na yan, napalathala na, maaring makalimutan dito yan. Pero, kung ipopursu ng mga nakatingin sa iyo, halimbawa, bakit ba sila nakikialam? Katulad niyang United Nations, sa mga patayan, sa mga paglabag sa karapatang pantao, ay sapagkat yun yung commitment na kasama ang Pilipinas. Yan yung mga pinagkasunduan. Alam nga naman, gumawa lang tayo, bobolaan lang tayo na, hoy, pahalagahan natin ang karapatang pantao nang wala ka namang parusang ilalaan. Wala naman nakalaang parusa laban doon sa mga lumalabag sa karapatang pantao. Siyempre meron. Hindi mo ba? Kaya nga naitatag pati ang International Criminal Court para diyan ka lilitisin. Diba? Ang sino mang leader mga government officials ang nasa likod ng mga paglabag sa karapatang pantao. Yung mga extrajudicial killing.
mga kaibigan. Ano pa sabi? Kasi tinanong nila ito si Bato dun sa Senado. Sabi ni Bato, personally, siya raw, sa ganang kanyang sarili, matatapos na. Ano pala tayo magpapaalam muna tayo sa mga tagapakinig natin sa DWBL sapagkat tayo po'y napapakinggan alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. DWBL po, 12:42 sa inyong mga talapitan. Magpapaalam lang po tayo sandali, pero tayo po ay magbabalik pagkatapos lamang po ng ilang saglit para po sa ating FB Live. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumapatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL ay patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL.